Hindi kita hinahabol, ang hinahabol ko yung mga pera ko kasi stress na stress ako. Alam mo ba, nagdugo ako dito. Na-hospital pa ako dahil sa stress, wala akong tulong. Wala na akong dugo dahil sa inyong dalawa. Ma'am Preni, magandang hapon po. Ay ma'am, magandang hapon po. Ayan, Ma'am Preni, si Attorney JV to ng AXIS Party List. Magandang hapon sa iyo dyan sa Hong Kong. Magandang hapon po, Attorney. Okay, ano to? Ano nangyari sa iyo? Nakakalungkot naman. Niloko ka ng... Kaya nga, sir eh. Ano ba yun? Boyfriend mo ba yan o asawa mo? Hindi sir, nagiging boyfriend ko lang siya noon kasi ang sabi niya kasi wala siyang asawa, hiwalay daw siya. Kaya nagtiwala naman din ako. Okay. So, ang sabi po sa inyo, wala Hiwalay siyang siya po. asawa. So, parang Wala nagkakaroon na asawa. kami ng clue, ha? Kung ano nangyari. Opo. Pero bago po yan, maaari niyo po bang ikwento sa amin paano buwa kayo nagkakilala? Nagkakilala po kami sir kasi yung isang friend ko dito, parang kamag-anak nila, nagnegosyo sa kanya ng yung dollar to piso. So Okay. ngayon yung friend ko, wala na siyang pang negosyo na dollar. Ako ang ino-offer niya kasi din ako. Nagnegosyo din ako ng ganun din, nagpakautang ng pera. Tapos noon, in-offer siya sa akin. Tapos may sisingilin pa ako sa kanya, ikaw na magbabayad sa akin. Sabi niya ganun. So binayaran ko yung friend ko pero yung dollar nandun sa kanya. Okay. Kaya nung pag-uwi niya, so ako na nagbibigay sa kanya ng dollar. Yung pera ng anak ko nandoon sa bank account ng anak ko, yun ang pinapatakbo namin na dollar to piso. So Opo. nawala lahat yung pera doon sa bank account ng anak ko. Hindi na nabalik lahat yung pera na yun. Magkano po yun, ma'am? 270,000 po, sir. Pang US po yun ng anak ko. Hindi nakaalis yung anak ko. Last year sana pupunta yung anak ko sa pagtapos niya ng graduate. Mag-US sana siya. Yun sana yung panggastos namin. Kaso nawala po yun. Tapos yung nung pinuntahan niya doon, sinamahan yung anak ko. Sabi niya kasi na siya magbabayad. Yung pala, wala. Puro panlulokong ginagawa niya sa akin. Tapos binigyan niya ako ng ATM niya. Tapos yung ATM na binigay niya sa akin, binablock niya nung nakaalis na siya. Okay. Pero, Ma'am Preni, no, talagang nagka-relasyon po kayo nito? Opo. Okay, so dahil na lang dito sa nabanggit po ninyo, kaya nagkamalabuan na kayo, kailan po yung huling pag-uusap po ninyo? Nung nalaman ko po na bumalik siya sa asawa niya, kaya hiniwalayan ko na siya. Okay. Ito po ba, ma'am, no? Kasi hindi maging klaro kanina dun sa salaysay ninyo. Yung nirereklamo nyo po ba, na-meet nyo na ever in person? Na-meet ko siya. At alam nyo kung asan siya ngayon? Alam nyo po ba kung asan siya ngayon? Hindi ko po alam po. Nandun siya ang alam ko nandun sa asawa niya eh. Kasi alam ni Shari kung asan siya ngayon. Alam ko ma'am kung nasan siya ngayon ma'am. Alam ko naman po siguro sir, nandyan ata eh. Ano po? Parang nandyan daw. Paano niyo naman nalaman ma'am na nandito ma'am? Yun ang nagsabi. May nagsabi kasi ma'am napupunta daw siya. Sino nagsabi sa inyo ma'am? Hindi nung lang ma'am, nung unang pagpunta dyan, napupunta daw dyan. Pero ang alam ko talaga na papunta siya dyan, haharap daw. Sige, tingnan natin nasa kabilang linya ma'am ha. Sir Julieto, magandang hapon po. Magandang hapon po, ma'am. Ay, andito pala sa tabi namin. Andyan. Andito pala. Sige, Sir Julieto, andyan ngayon si Ma'am Preni. Ano ba yung masasabi mo sa lahat ng mga akusasyon niya sa iyo, Sir Julieto? Wala, ganito yon. Yung pera niya, ma'am, sumali sa bidding sa probinsya. Ngayon, sila nagkausap ng kapatid ko, hindi ako. Sinabihan lang niya ako kung pwede daw magsali ako dun sa bidding. Bidding? O, bidding. Yung pera na mag-ipon-ipunin tapos every month, nakukuha mo ng buo. Mga 100,000, Okay. 100,000, ganun. Ngayon, nung dispal ko yung mga bidding doon, hindi na na-release ng mga tao yung pera, wala na. Inadama yung pera niya. Ang sinasabi po ninyo, yung pera... Yung pera na sinabi niyang 270, Opo. doon napupunta yung pera niya doon. Alam po ba ni ma'am na doon napupunta yung pera niya? Hindi daw napunta lahat yung pera. Magkano lang binigay mo sa akin? 7,000 Hong Kong dollar lang. Asan yung ibang pera? 7,000? Sabihin mo sa akin na na nandoon sa kapatid mo, yung sarili kong pera nandoon sa kanya. Kasi kayo nag-uusap noon, hindi ako mapunta doon sa bidding-bidding kung hindi sa inyong dalawa magkakapatid. Hindi naman ako namimilit ako na pupunta ka sa sama. Kayo nag-usap ng kapatid ko. Kayo nag-usap noon, di ba? May binili pa ako ng 125,000. Sabi pa nga ako, mag-usap ko yung mabuti, baka madamay na naman ako dyan. Mayroon pa akong binili na 125,000. Tapos binalik meron pa sa inyo ang 50,000.
Kasi ngayon, Tapos bakit hindi nyo binigay sa akin yung 50,000? Kayong dalawa lang magkakapatid ang nakakaalam. Tumiyak na ako sa inyo nun. Sabi ko sa inyo, ibalik nyo yung pera dito kasi may kailangan akong babayaran eh. paano ang kapatid ko? Dadamay naman sa kapatid ko yung pera nandun sa kapatid ko. Damay kayong dalawa nag-usap nun. Hindi kami nag-usap. Lahat ng pera ng transaction Anong sila hindi? nag-usap, hindi ako. Ang transaksyon ng mga pera ko, nandito ako. lahat ng resibo sa'yo. Napunta sa'yo. Wala sa akin napunta. Nabundon sa... Anong wala? Ma'am Preni, magkano po yung lahat-lahat na amount na clinic-claim po ninyo? Sa bank account ng anak ko, sir, papuntang USA na yon 270. Tapos bukod pa yung yung hinihingi niya sa akin kasi magpaayos sila doon sa bahay nila, doon sa tatay niya. Tapos sige, hingi ng ano. Napakayamang mo. Nung dumating ka, hindi mo lang ako binigyan. Sabi mo, bigyan mo ako. Binagbigay ka pa ng ATM, binablock mo naman. So ma'am, no, may 270,000 na nasa bank account pang US sana po ng inyong anak. Tapos Opo, sir, kasi ino-opera ng anak ko sa UN na papunta sila doon sa US, doon sila magtrabaho. Yung classmate niya nandoon na, pero yung anak ko hindi nakapunta. Dapat napunta na dapat. Dapat makabalik na yung anak ko. Okay. Ito, meron na tayong 470,000. So, sir, Tapos din sa kapatid pa niya, sir. meron pa. Ang dami siguro nasa mga 600 na yung kasama na yung 125,000 na na binili ko na sa bidding daw yun. Hanggang ngayon hindi binalik. Okay. So, malaking halaga nga, no, itong clinic claim po ninyo. So sir, Ako ang pinahirapan ninyo sa totoo lang. Grabe na paghihirap ko sa inyo. Umuwi ako dyan, nag-graduation ng anak ko. Wala akong kapera-pera. Nakiusap ako sa inyo. Nabibigyan nyo ako, pero hindi nyo ako binigyan. okay. So, sir, no, more or less, nasa 600,000 yung sinasabi po Wala, hindi totoo yan, sir. ni ma'am dito. Kaya lang ha, ang gusto ko lang malaman is, nakatanggap po ba kayo? Meron po bang naibigay? Doon lang muna ha? Wala. Na 600,000 pesos? Wala at all? Wala. Tol. Tingnan mo yung mga resibo na binibigay ko sa iyo. Ano yun man, sir? Yung Napadala pera ko na sa'yo. yung Wala ba? pinagkwenta niya na alam ko yung sa bahay, 20 mil yan. Alam ko yung natandaan ko yan, sir. Oh. Pinapayos-ayos lang, 20 mil. Tapos ngayon, mayroon siyang binigay sa akin na pang apply, 10. So 30 mil. Siguro lahat ng mga 50 mil sa akin lang yun, sir, 50 mil. So, in other words, ang sinasabi ni ma'am na may nalipat na amount sa'yo, more or less 600,000, Wala 50,000 lang. 50,000, sir. Kasi yung ibang pera na yan, binigay sa akin, gagastos sa pangbayad sa school, gagastos sa pamilya niya. Kasi doon ako nakatira eh. Within Saan galing yung sinasabi nyo kanina na pang bidding? Hindi dumaan sa inyo yun? Hindi dumaan sa akin yan. Hindi dumaan sa akin yung pera. Kanino dumaan po yun? Sa kanya, sir. Tapos sila mo yung nag-usap ng kapatid ko. Nabanggit nga na lang din naman kanina ni Ma'am Preni na kayong dalawang magkapatid daw, wala man lang naibalik sa kanya. Wala Wala nga, naman. sir. Wala nga naibalik sa akin, sir. Puro nga siya. Sabi nga, utangan mo ako dyan. Nag-loan pa nga ako, di ba? Sabi mo, mag-loan ka dyan. Utangan mo ako, babayaran kita pag makaalis na ako. Wala Kaya nga, akong loan binigyan na mo ako ng utang. ATM, di ba? Ngayon, yung Asan ATM yung ko. ATM na binigay mo sa akin? Giblock Iniwan ko mo. sa kanya. May naiwan mo, ba? Ngayon, Pati ba yung siguro nabinta ko yung bahay ko at saka yung baka ko dahil gagamitin mo mag-training ka? Nung nakaalis ka, wala ka ng sa akin. Okay. Ito, sige sir, kayo naman, papakinggan ka wala, namin. hindi involved yung sa akin, yung baka niya, yung bahay, sir. Kasi, Anong hindi? Nandyan sa'yo, napadala na sa'yo lahat yung pera, di ba? wala Tapos sa magkano akin, nung binigay mo sa akin kasi gagamitin mo yung pinadala sa pera. akin yan. Pinadala ko rin sa kanya dahil hindi ihulog ko sa Ay, ATM. magkano lang pinadala mo sa akin? 20? Siyempre, ihulog Magkano gagastos sa ano niya. magkano binta sa baka ko? Pati yung kay Pamilya niya. Marina. Kasi ganito mangyari, sir, may utang na siya dati. Anong may utang dati? sa Ako kanila, nakapag-aaral Manila, ako ng anak ko, Okay, ha? okay. Single mama ko, nakapag-aaral ako ng anak ko ng private. Ngayon, sir, yung pinadala niya sa anak niyang utang, pera na yan, utang din niya doon sa lugar na yon. Okay. Ngayon, di na doon sa anak niya. Ngayon, yung bayaran na ng utang nito, na dubli-dubli na dahil lumutang pa siya eh. Yung pera na nawala na yung pera sa anak niya, nandun na sa bidding. Ngayon, marami na siyang utang dito sa lugar na pinagtrabahoan niya. Kaya ngayon, sabi niya sa akin, tulungan mo ako na magbayad dito kasi para hindi sa mabigat ba. Okay. Ngayon, sabi ko naman sa kanya, tutulong naman ako. Ma'am Preni, paano po nawala or naalis yung 270,000 dun sa bank account na yon? Ganito yon, sir. Pag magsabi siya doon sa ibang sa barko na
oh, love, pakiano mo to, pakisindan mo to ng sindan mo to ng 10,000 or 12,000, 14,000. So, sabihin ko na naman sa anak ko na ano mo daw to kasi nandoon ng dollar sa kanya. Yung anak ko naman nagsisend. Binigay ko sila yan na sir sa kanya lahat ng dollar. Ang Pati dollar, nga wala kang savings- binigay sa akin, magkano lang? Pati savings ko, nandun sa 7,000? kanya yung yung kabababa ko lang, yung pera ko, nandun sa kanya lahat. In other words, Anong nandun lahat? Saan ba? Saan mo lang Ewan yung ko, wala na. nag-iusap ako sa'yo Sir- na bibigyan mo ako? Sir, ganito kasi Nagbibigay no. ka ba sa akin? Si Ma'am Preni kasi may binigay sa staff namin kanina ng mga dokumento na nagpapatunay na meron ngang nailipat na mga pera. Okay, Oh, meron ng kung ang maliliit. sinasabi niyo po sir, una, walang ganung transaction. May dokumento eh. Ang gusto ko na lang din malaman is meron din po ba kayong dokumento na may papakita man lang mag-explain na dito napunta yung pera na yon kaya wag niyang hanapin sa akin. Ito Wala na kasi. ito yung naging agreement namin, ito yung transaction namin. Meron din po ba kayo nun, sir? Wala po sir, kasi nandun sa anak niya mismo yung papadala eh. Ma'am Preni, no? Kasi dito, malaking amount po yung involved, no? At kung ano po ba yung naging agreement ninyo, kasunduan ninyo. Kasi Sir, po. sir. Yes po. Yung sasakyan ko, sir, pinabinta din niya yung sasakyan ko kasi ipalit niya yung sasakyan doon sa amin. O ngayon, nasan yung pera? Di ba ikaw din naghawak nun? Nung napabili ako sa iyo ng dati ng sabi ko sa iyo, bibilan mo yung mga bata doon ng bigas. Nasaan ka? Nandun ka, naggala-gala ka. Saan ka napunta? Pumunta ka doon ng Wala na ng yan. Padis. Punta ka ng May ganun pala yung kotse niya. Asan na yung kotse niya? Yung Yung kotse kotse niya, ko. sir. Yung kotse niya. Kaya nga sinasabi mo yung yung kotse mo, ipalit mo doon. Kaya nga binigyan mo na ako ng kasulatan doon. Kunwari sinangla mo sa akin. Gaano po kayo katagal ni Sir Julieto, ma'am? Sandali lang, ma'am. Nang nalaman ko kasi na bumalik na siya sa asawa niya. Kasal po kayo? Oo, kasal. Ayun lang. Bakit niyo po kasi sinabi na single kayo, sir? Hindi ako O hindi ako sinabi. napaniwala tuloy si Ma'am Preni. Sinabi niya, ma'am, na wala siyang asawa kahit yung pinsan niya dito sinabihan na walang asawa. Bakit ako mag-ano sa'yo na kung may asawa ka, bakit kita aanuhin? Ba't may anak ako, nakikita yung anak ko. Nagtrabaho Alam sa ko may barko. anak ka pero ang sinasabi mo, hiwalay Sabi niya, ka. wala asawa. Sir Julieto, ano po ang plano niyo ngayon, Hindi sir? naman ang inano ko dyan, hindi kita hinahabol. Ang hinahabol ko yung mga pera ko. Kasi stress na stress ako. Alam mo ba, na nagdugo ako dito. Na hospital pa ako dahil sa stress, wala akong tulog. Na na ako dito na wala na akong dugo dahil sa inyong dalawa. Ano po ang plano niyo, sir? Kasi nagtiwala din po si Ma'am Preni sa inyo. Yung sa kapatid ko, at saka yung nagtayo ng bidding, yun ang habulin niya doon. Nawas pa, ma'am. Depression ng anak ko, ma'am. Yung bidding na yan. Kasi sila lang nakaalam, dalawa ng kapatid niya eh. Tapos ang bidding Wala, na walang yan, dyan. 16 months na ako nagbabayad. Tapos nung ako na magbibid, nihinuhold na ako kasi hindi daw ako kasali yung pala pinantapal doon sa kapatid niya. Siguro doon na po tayo kay attorney, no? Kung paano niyo po matutulungan or ibabalik po yung mga nasabi po ni Ma'am Preni. Wala yung iba sir, hindi naman totoo yan, Dorne. Okay. Ganito sir ha. Kasi nga gaya po nung nabanggit ko lang po kanina, may mga ibang dokumento no, na nagbigay sa atin si ma'am. Okay? Ang narapat na gagawin natin yan is pagbabangga-banggain muna natin yung mga figures na yon. No? Kung ang sinasabi po ninyo, yung mga ibang amounts na yan, ginamit para sa gastusin ng anak ni madam, ibig po bang sabihin yun? Kasi ang daming amount na sinabi kanina, ilan doon, magkano doon yung gastos sa para sa anak ni ma'am, ibabawas po natin yon. Kailangan natin ng accounting. Okay? Kailangan natin ng accounting kasi kung mapapatunayan niya na nagpadala po siya ng pera sa inyo, no? Kung ano man po yung arrangement niyo, kung may agreement kayo na ibabalik yung pera na yan, kailangan pong Hindi, ibalik. Wala po, Dorne. Walang ganon. Wala, tulong po yan, bigay. Sir, Bigay po una yan. sa lahat kasi, no, nakakapagtaka lang, no? Na magpapadala si Ma'am Preni ng ganong Hindi. daming pera, natulong lang. Ano yan, Dorne, within 1 year, padala 5,000, 10,000. Kasi pang ano yan, expensive yan sa sa pamilya niya, panggasto sa school. Teka lang sir, naguguluhan na kasi ako ha. Kasi kanina, sabi mo ngayon tulong. Kanina, bidding. Iba din yan sir, iba din yung bidding. Separate yung bidding kasi yung tulong dito sa akin yan. Yung bidding, doon yung separate din yan. Yung malaking amount na yung... Okay, ganito sir ha. Kasi kung hindi ninyo ma-account po yung mga amount na yan, syempre, hindi naman papayag si Ma'am Preni na mawala na lang ng bigla-bila na parang bula yung pera na yan. Okay? I understand, malaki po yung amount na involved dito. Okay?
kung sinasabi po ninyo, na-dispal ko yung pera na yan, kailangan yung i-explain. Alam mo, yung bidding na yan, kailangan kong malaman ano ba yan, baka kailangan pa-investigahan din yan. Lahat ng mga involved yan, kung ganyan, parang binibiktima yung mga OFW, hindi tama yan. Maraming nabiktima, sir. Maraming nabiktima doon. Yun na nga po, sir. Kaya nga itong si ma'am, nakita mo na lang yung, yung reaction niya, hindi naman birong halaga yung nawala dito. Okay? Kung ang arrangement ninyo, ibibigay niya yung pera sa inyo with the expectation na later on, ibabalik. Kasi sabi niya may dollar daw na dapat na ma-remit sa kanya. Asan yung dollar na yon? Yung dollar na yun, attorney, nabigay na sa kanya yan. Naibalik na? Nabalik na sa kanya. Yun ang pinadala doon sa kapatid ko. Kasi yung pera na doon sa anak niya, negosyo namin. Yung padala negosyo sa amin. nino? Kami, nga sa amin. Ninyong dalawa? Oo. Ni Preni? Oo, ngayon. Alam ba niya na may negosyo kayong dalawa? Alam niya siya ako nga nag-offer sa kanya. Ngayon, naman siya, binigay ko na may pera sa kanya. Kininta naman lahat. Binigay ko ito kausapin ko lang ulit. Ma'am Preni. Sir. Ma'am, narinig niyo po yung mga sinabi ni Sir Julieto. Hingin ko lang yung comment niyo doon. Hindi po yan totoo, sir. Kayo po bang dalawa, yung relationship ninyo, is it just a romantic relationship or meron ding business relationship dyan? Business po, sir. Business po yun. So may negosyo kayo? $1 to piso. Yun ang inaano niya sa akin dati So doon na kayo nagkakilala, no? So diyan kayo nagsimula. So magbibigay ka ng ganitong halaga, tapos yung expectation mo may remit sa'yo na dollar. Ganun ba? Opo, sir. Yun pala yung sabi ni sir, nabalik na daw sa inyo. Wala, sir. Walang nabalik sa akin. Ang nabalik niya sa akin, 7,000 Hong Kong dollar lang. Meron po ba kayong katibayan? Kasi sabi ninyo na ibalik nyo na kay Ma'am Preni. Wala. Meron po bang katibayan? Wala, attorney, dahil nagkita lang kami tapos binigay ko sa kanya. So, kaliwaan. At pati yung kwintas ko na siyang lamo. Ngayon ka na nagreklamo, binigay ko na sa'yo lahat yung pera. Ngayon magreklamo ka. Ano ngayon ang reklamo? Kasi nga, niluloko mo ako. Ang sabi mo kasi, magbibigay ka. Pero saan na? I think, sa ngayon kasi, Ma'am Preni at Sir Julieto, batuhan na lang kayo kung ano yung mga nangyari Okay? Sir, wala na yun sa akin, sir. Yung akin na lang, mabawi ko lahat yung pera. Yes po, ma'am. Opo. No, kaya ang nakikita namin na kailangan gawin natin dito, pagtatagpuin namin kayo, kahit online lang muna kayo, isama natin yung kapatid. Kasi yung nasa probinsya, kung kailangan niya pumunta dito, sasagutin namin yung pamasahe niya. Okay? Kasi parang nagiging link, important link itong kapatid na to. Una sa lahat, yung figures, apparently involved din siya. Yung bidding, sabi ninyo, nandun din siya. Kung mga documentations, baka meron siya. No? Kasi sir, maintindihan naman natin si Ma'am Preni. No? Basta ang sa atin lang, okay, kung ano po yung dokumento ni Ma'am Preni, okay, at kung ano yung mga kasunduan na pag-agrihan po ninyo, titignan po natin kung ano po yung maipagtutugma natin o nagbigay siya ng ganitong amount. Kayo naman sir, magkano naman yung naibalik? Okay? Kumbaga, accounting lang. Simpleng accounting lang, no? At yung kapatid po ninyo, kung ano man pong transaction yung ipinasok niya, ginamit yung pera ni Ma'am Preni, kung hindi alam ni Ma'am Preni, ang sabi niyo naman kanina, parang aware naman siya, syempre, titignan na lang din natin yon. Alam mo, sir lang sa totoo lang, hindi natutuwa si Congresswoman Jocelyn Tulfo at si Senator pag nakikita itong mga OFW na to. Yung pera kasi na pinaghirapan yan Okay? Kaya sana may maibalik man lang. Okay? At kung sino ang dapat magbalik, edi dapat. Kung yung kapatid mo pala yung dapat magbalik, edi ibalik niya. Basta ang sa atin lang dito is hindi naman pwedeng si Ma'am Preni nawalan na lang ng pera na parang bula. Ma'am Preni, aware ka ba na ganun pala dinala yung pera ninyo? Parang sugal? Alam niya yan? Sila nag-ano yan, sir. Kasi hindi ko naman alam yung bid-bid na yan. Ma'am Preni? Ma'am? Opo. Siguro ganito na lang po. Ma'am Preni, opo, kung nandito po si Idol Raffy, makakarinig din po kayo ng sermon. Alam niyo naman po, yes, ma'am, na alam di po po yun, ba? Lagi ako nanonood. Yes. Alam ko yun. Nagkamali lang talaga ako, ma'am. Kasi nga, negosyo kasi yung point ko doon, ma'am Nagkamali, nagmahal, nagpatulfo. Nagtiwala, Yun lang po sa amin, ma'am. Mag-ingat din po kasi yun po yung laging paalala ni Senator Raffy, lalo na po may anak po kayo. So hindi po pwedeng ubus-ubos biyaya, ma'am, sa
nakakarelasyon natin, 'di ba? So, wag po tayong basta-basta din nagtitiwala, no, nagpapadala ng pera. Isipin din natin, ma'am, may pamilya din po tayo. And make sure, ma'am, na kung may papasukin kayong mga ganito, ma'am, legit. Magkano nabigay niya sa akin, babalik ko na lang yun. Ibabalik nyo na lang. Okay? Ikakwentahin ko lang lahat yun. Ikakwentahin natin kung magkano yung ma-determine natin. Ibalik, ha? Balik yun. Ma'am Preni, ito po, may commitment naman dito si Sir Julieto. Kwentahin lang po natin. Tapos yung amount na maiiwan, ay yun po yung ibabalik niya. Okay? Opo, sir. Ngayon sa akin, sir, ngayon wag na siya manluloko. Pamilya niya, ayusin niya. Pati yung tatay niya, padalhan niya buwan-buwan. Yun lang ang maano ko sa'yo. Wag niyong pabayaan yung tatay niyo. Hindi, wag mong tatawanan naman si Ma'am Preni, ha? Kasi nakita mo naman, no? Hindi, may utang na loob naman ako sa kanya. Oo. So, at least, yun na lang kagustuhan natin, no? Maayos ninyo yan ng matiwasay. Okay? Kaka-counting tayo at babayaran mo. At ng inyong kapatid kung magkano yung amount na may iwan after kwentahan, ha? Kaya lang, we will pay that one, sir, kung makaalis ako. Okay, sige, sir. Thank you very much po. Okay, ma'am. Thank you. Salamat po.